Ang karapatang pantao ay mga pamantayang moral at legal na naglalarawan ng mga tiyak na karapatan na nararapat matanggap ng bawat tao dahil sa kanilang pagkatao. Ito ay hindi lamang nagsisilbing proteksyon laban sa pang-aabuso kundi pati na rin bilang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng bawat individual. Ang karapatang pantao, ito ay kinikilala ng mga lokal na batas at pandaigdigang kasunduan tulad ng Universal Declaration of Human Rights o UDHR na nilagdaan noong 1948. Ano nga ba ang kahalagahan ng karapatang pantao? Una, pagsulong ng katarungan. Ito ay tinutulungan ng karapatang pantao ang mga individual na labanan ang pang-aapi at diskriminasyon. Pangalawa, pagbuo ng dignidad. Nagbibigay ito ng halaga at dignidad sa bawat tao, anuman ang kanilang kasarian. Pagpapalakas ng komunidad. Ito ay nagpapabuti ng ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng mga tao sa loob ng isang komunidad. Ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR ay isang pangunahing dokumento ng United Nations na nagpapahayag ng mga karapatan ng lahat ng tao sa mundo. Ito ay naglalarawan ng mga pangunahing karapatan at kalayaan na karapat-dapat sa lahat, anuman ang kanilang lahi, kulay, relihiyon, wika o iba pang status. Ang UDHR ay nagsisilbing batayan para sa iba pang mga international human rights hearing at ay itinuturing ng isang mahalagang hakbang sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao. Mga halimbawa ng UDHR. Artikulo 1. Ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at buthi at dapat pagpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Ang pangalawa naman ay ang Artikulo 7. Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga sa batas. Ang lahat ay may karapatan sa pantay na pangangalaga laban sa anumang pagtatangi-tangi nalalabag sa pahayag na ito at laban sa anumang pagbubuyo sa gayong pagtatangi-tangi. At ang pangatlo naman ay ang Artikulo 3. Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan, at kapanatagan sa sarili. Konstitusyon ng Pilipinas. Article 3, Bill of Human Rights ay isang koleksyon ng mga dokumento na nagtataguyod ng karapatan ng tao at nagtatakda ng mga pamantayan para sa kanilang proteksyon. Artikulo 13, Social Justice and Human Rights. Ito ay naglalaman ng mga patakaran para sa pagtataguyod ng mga katarungan at pag-aayos ng mga isyu na may kinalaman sa karapatan ng tao. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagtataguyod ng lipunan na makatarungan at pantay para sa lahat. Philippines Commission of Human Rights. Tungkulin ng komisyon sa mga karapatang pantao na siguraduhing tinutupad ng gobyerno ang obligasyon nitong pangalagaan at naisa sa katuparan ang karapatan ng bawat Pilipino lalo na ang mga kapos at higit na nangangailangan. Mga uri ng karapatan. Karapatang likas o natural. Mga karapatang likas o wagas para sa lahat ng tao. Mabuhay ng puspos, magkaroon ng sariling pangalan, identidad o pagkakakilanlan at dignidad. Paunlarin ng iba't ibang aspeto ng pagiging tao gaya ng pisikal, mental at espiritual. Karapatang ayon sa batas, constitution rights, mga karapatang kaloob at pinangangalagaan o binibigyang proteksyon ng konstitusyon ng bansa. Statutory rights, mga karapatang kaloob ng mga batas na pinagtibay ng Kongreso o sangay tagapagbatas. Epekto ng human rights violation sa iba't ibang aspekto. Economical,
Physical, sociological, at psychological. Unahin natin ang economical. Ayon kay Bloom at Voigt, 2007, mayroong epekto sa paglago ng ekonomiya ang property rights o karapatan ng isang individual na bumili at magbenta ng ari-arian. Gayon din ang basic human rights, civil rights, at emancipatory rights na mayroong positibong epekto sa investments at productivity ng mga palatandaan na paglago ng ekonomiya ayon sa isang pag-aaral. Ang civil at emancipatory rights ay tumutukoy sa karapatan ng pantay na pakikilahok sa political at economical na aspekto ng lipunan ng isang individual. Sunod naman ang pisikal. Bukod sa mga sugat at pasa, nagdudulot din ng post-traumatic stress disorder ang pisikal na pang-aabuso na isang anyo ng paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa kabataan at kababaihan. Malaki din ang epekto sa mga kabataang nakasaksi ng pisikal na pang-aabuso, pananakit sa loob ng kanilang tahanan. Mayroong posibilidad na ang mga kabataang ito ay maging biktima o siyang maging mapang-abuso o mapanakit. Tracy 2016. Ang pangatlo naman ay psychological. Kaugnay ng pisikal na epekto ang psychological. Karamihan ng nakaranas ng pang-aabuso at karahasan ay dumadaan sa trauma, depresyon, stress, at nakaalarmang epekto nito sa mental health. Dito sa bansa at buong mundo, laganap ang kaso ng mga nabubugbog na kababaihan ng kanilang asawa sa loob ng kanilang tahanan. Mula sa ulat ng Philippine National Police, tumaas ng 500% ang kaso ng BAW or Violence Against Women mula 1997 hanggang 2013, Rodriguez 2015. Ang panghuli naman ay ang sociological. Nagkaroon ng social exclusion o ang kakulangan ng lipunan upang mabigyan ng isang tao o ang isang minoryang grupo ng mga benepisyong natatamasa ng lahat. Ang social exclusion ay tawag sa kalagayan kung saan ito ay ang pagkakait ng isang grupo o tao ng kakayahang makilahok ng buo at makibahagi sa mga benepisyo ng lipunan dahil sa iba't ibang mga hadlang at diskriminasyon.